Ay, mayroon akong share sa inyo. Tingnan nyo ang nangyayari. Tingnan nyo na nangyayari ngayon sa Live Good, no? Itong mga yung ibang mga leaders, no? Na itong mga leaders na to sanay na sanay sa networking, no? Kaya ito yung mga veterano. Ito yung mga veterano na, no? So, ginagawa nila, magpapayaman sila dun sa sinalihan nilang company. O, kikita. And then later on, meron na naman bagong networking company at tatangayin niya ngayon yung mga tao niya dito sa present niya at ililipat niya doon sa kabila. O ano, parang hinahakot niya, no? Yung mga, syempre, nagkaroon siya ng pangalan dito sa isang company na present. Tapos, kung kilala na siya, hihilahin niya naman dun sa kabila para daw support additional source of income daw, ganun. So, supportahan niya daw yung Live Good. Makabayad ng subscription. Ang galing ng rason niya. No? Tingnan mo, ngayon mini-message ako ng recruit niya. Sabi ganun, yan, pwede mo isabay ito sa kung anumang pinagkakaabalahan mo ngayon. Yan, mga 5 to 10 minutes a day lang. Ayan, ang daming magagandang mga points. Yan. Canada-based ang company at tayo pa lang halos mag-i-introduce sa Philippines. So, tingnan mo mga hype na ginagawa nito. Kaya nagiging mukhang cheap ang network marketings. Ang network marketing companies dito sa Philippines, no? Gaya ng itong mga kagagawa nitong mga tao na to. Ayan. Kagagawa nitong mga tao na to, nagmumukhang cheap. Tingnan mo naman, ito leader pa naman, no? Na ituring. Ang rason niya, wala namang bawal dyan eh. Hindi naman pinagbawal ni Ben Glinsky yan eh, na maghanap tayo ng other source of income, which is totoo naman yun, no? Wala namang bawal, pero tignan mo naman kung ano ang hindi maganda. Itong pinopromote niya ay network marketing din, same industry, no? Same industry, medyo iba lang ang sistema. Nanghihikayat din ng mga tao, nagre-recruit ng mga tao para dumami at kumita sila. Tingnan mo naman. Metamax, pati yung name na Metamax, kinuha pa dun sa very popular crypto wallet. Iba lang ang spelling para maging madali matandaan ba. Kala may kaunting misleading ba. Kasi kung ang company ay magtatayo ng legit at napakagandang system o program, bakit niya ikakopyahin yung exactly the same sound doon sa company na sikat na? Tingnan mo naman, Metamax. O sabihin na lang natin na yan ang gusto nilang name. Wala tayong magagawa dyan. Walang kapareho. Pero yung sound lang pareho, no? Metamax din yung isa. Iba lang ang spelling. So, tinatanong ko siya, network marketing din ata, sir, Ayan, tinatanong ko siya. Tapos sabi ko, panoodin niya muna tong opinion ko dyan. You're in Live Good and promoting another company? What's up with that? Yan, gumawa ko ng video na tungkol dyan para matauhan itong mga to, no? Itong mga to. Kumbaga kung ako kay Ben Glinsky, parang walang respeto itong mga to, no? Tingnan mo naman. Nasa Live Good siya. Nasa company na ng Live Good at kumikita. Siyempre, kaya ang pang-engganyo nito, kasi daw maraming hindi kumikita, maraming nahihirapan magbayad ng subscription. Ito daw ang solusyon para makabayad ng subscription. Just like the other company na may isa pang leader na nagpro-promote, no? Yan ang mga banat nila, no? So, tingnan mo, napaka-unethical ng gawain, no? Napaka-walang respeto sa company ang ganyan, no? Same industry, same network marketing company, pero iba lang ang sistema, iba lang ang program. Kesyo daw, wala daw problema sa ganun. Okay. Ayan, wala naman agreement na bawal mag-promote.
ng ibang source of income. Wala naman talaga. We are all free naman na mag-join sa other companies. Pero yung yung nandito ka rin sa another network marketing company at hihilahin mo yung mga tao mo. Hihilahin mo yung mga tao na naka-join na dyan. Naka-join na sa Live Good. Tapos hihilahin mo sa iba. Napaka disrespectful, no? Kung ako kay Ben Glinsky, ibinan ko na to sa Live Good. Hindi ko tinanggal ko na itong mga to. Tingnan mo, sir, kaya nga online. Sabi ko, ito, panoorin mo yung short video ko. Walang bawal, yes. Pero tingnan mo ang itsura ng nagre-recruit sa'yo, pati sarili mo. Tingnan mo itsura na nagre-recruit sa'yo. Leader pa naman yan, no? At itsura niya. Kasi ito, in-explain ko dito. No? Hindi ko sinasabing perfect ako o tama yung sinasabi ko. Pero analyze nyo na lang ng sarili nyo. No? Opinion ko lang to. Ha. Huwag nyo nang mamasamain. Sarili ko lang to. Hindi porke opinion ko. Tama. Okay? So, kayo na mag-analyze ng sarili nyo. Kaya sinabi ko sa kanya, kaya nagmumukhang cheap ang network marketing sa Pinas dahil sa mga gaya niyan. Okay? Panoorin mo muna yung video. Tapos ang kulit niya. Ang kulit nito talagang hindi siya marunong makinig. Talagang pipilitin niya yung sarili niya. Recruitin ako. Ayaw niya panoodin yung opinion ko. Sabi ko sa kanya, bago mo ako message, no, nang walang paalam, panoorin mo muna yung opinion ko about it, no, about that. Yung magjo-join ka sa Live Good, tapos magjo-join ka sa another network marketing company gaya ng Live Good, tapos hihikayatin mo yung tao na sumali sa'yo, no? May opinion ako dyan, panoodin mo muna. So makulit tong taong to. Hindi ko nasasabihin ko sino. Makulit yung tao. So hindi ko gusto yung ganun. So ginawa ko, para matapos na, i-block ko na lang. Ayoko kasi mawala ng focus sa aking ginagawa. Kumbaga, nakafocus ako muna sa isa. Siguro kung sasali man ako sa iba, hindi ko naman, kung sasali ako sa iba, hindi ko ilalantaran o sasabihin sa mga tao na mag-join kayo sa akin para makabayad tayo ng subscription sa Live Good. Hindi ako maglalantaran. Siguro itatago ko na lang. Silently, gagawa rin ako ng maybe another group of people na wala sa Live Good na hindi makakasira ng focus ng iba, no? So, ganun. Kaya naman, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng other sources of income, pwedeng gawin yan. Pero, huwag nyo naman disrespect yung company, no? Pati yung tao na nakafocus sa Live Good ay ganun din. Same thing. Nadi-disrespect. Mawawala ng focus dun sa tinatrabaho niya. Kung ayaw nyo sa Live Good, lumipat kayo. Walang problema dun. Huwag nyo na ipagmukha na sasabihin nyo, sa Live Good pa rin ako. Nakafocus ako sa Live Good. Kailangan, parang yung isang leader, ganun pa, no? Parang hindi ako aalis sa Live Good. Hindi ko kayo iiwan sa Live Good. Sabi niya gano'n, no? Tapos ang sabi niya pa, dito ako gagawin ko tong isang network marketing company na to para mag-promote ng Live Good. Ganun din daw siya. Anong klaseng yan? Anong klaseng ethic yan, no? So, hindi ganon dapat ang ipamukha nyo sa mga tao, no? Porque nasa network marketing company kayo at sanay na kayo sa ganyan. Hindi naman pwedeng palaging ganyan, no? Ang pangit na nga ng imahe ng network marketing companies sa Philippines. Tapos ganyan pa ang mga style nyo. Talagang masisira tayo niyan. Di ba? So, yan lang po muna. Ito po si Edgy Garcia. Mag-subscribe kayo sa akin. Maraming salamat po.